Gawin nating kakaiba ang orange mo. Lagyan nga natin ng jelly para mas maging masarap ito. Level up ang itsura, orange jelly para sa mga bata. Sarap kainin, saktong-sakto ito para sa ating mga chikitin. Kaya naman panoorin mo ito hanggang dulo para malaman mo kung papaano. Siguradong mag-i-enjoy ka kapag ginawa mo nga ito. Hello mga bishi! Kung mayroon ka nga ding orange sa inyo, kunin mo na nga ito. Dahil ngayong araw nga i-level up natin ang pagkain nito. Kuha kasi tayo ng orange jelly. Bago nga ito sa pandinig mo, naku, panoorin mo nga ito hanggang dulo para malaman mo kung papaano. Pasimple nga lang din naman kasing gawin nito. Ang kailangan nga lang natin ay 2 pack ng jelly at 2 pack ng gatas. Medyo malaki kasi yung orange na available dito sa amin. Naman ang ginamit ko na bote ay yung 2 liters. Langanin nga din pala natin ng stick para pantuhog dito sa ating orange. Lang natin gagawin mga bishi ay balatan itong aking orange. Mayroon nga pala ako ditong 2 piraso. At nga balat nito ay mapapakinabangan, kaya naman pagkatapos kong balatan, ito nga ay aking itatabi. Habang nagbabalat nga ako dito, paki-comment naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan na nga ba umabot itong aking video. Langanin nga din pala nating tanggalin yung pinakang ugat-ugat na nakapalibot sa ating orange. Hindi ko nga alam kung anong tawag dito, basta yung parang maugat. Sunod naman natin gagawin ay itutuhog natin yung ating 2 orange dito sa stick. Ngayon naman mga bishi ay kunin nga ninyo yung walang laman na bottled water. Ipitin nga lang natin ito sa bandang gitna para medyo may allowance kapag nagbuhos na tayo dito ng gulaman. Galang ako ng kutsilyo para pantusok, tapos gunting naman. Pagkatapos nga nyan, kumuha naman tayo ngayon ng kaserola para dito natin iluto yung ating gulaman. Dahil nga 2 sachet ng gulaman ang aking gagamitin, 4 na cup na tubig nga ang aking ilalagay dito. Sunod ko nga nilagay ay yung 3/4 cup na asukal. White sugar nga pala ito mga bishi kasi nga puti yung gatas at clear naman yung gulaman. Alala ko lang sa inyo mga bishi na kung ilang piraso yung inyong gulaman na gagamitin, ganun nga lang din ang piraso na gagamitin nyo na gatas. Hindi naman na isang gulaman lang at isang gatas, pero dahil nga medyo malaki yung aking orange at malaki nga din yung aking lalagyan na bote, ay dinamihan ko na, ginawa kong 2. Habang nilalagay ko nga ang mga ito, hindi ito nakasalang sa apoy mga bishi ha. Paalala ko lang po sa inyo, dapat po hindi pa ito niluluto. Kapag nilagay nyo ito ng mainit ang inyong tubig, magbubuo-buo agad yung gulaman. Hinalo ko nga lang ito hanggang sa matunaw, pagkatapos isinalang ko na nga ito sa apoy. Dapat nga po pala ay mahina lang ating apoy para hindi masunog yung ating gulaman. Kapag kasi medyo malakas yung mga gilid, parang nag-iitim. Ito nga din ay nakasalang sa apoy, dapat ito ay ating patuloy na haluin. Hintayin nga lang natin siyang kumulo at tuluyang lumapot. Pag ganyan na nga ang itsura at medyo bumubula-bula na, kunin na nga natin yung ating bottled water at ilagay sa gitna nito yung ating orange na nakatusok sa stick. Ganyang posisyon nga mga bishi ay ating ibubuhos yung ating gulaman. Huwag nga kayong mag-alala dahil hindi matutunaw yung ating bottled water. Kahit pa nga sobrang init at kumukulo nga yan, hindi yan basta-basta matutunaw. Pero asahan nyo nga mga bishi na medyo aapaw yung ating gulaman. Sobrang dami na ngang allowance nitong aking bottled water pero umapaw pa din siya. Hindi na nga natin kailangan ng pangkalang para manatili sa gitna yung ating orange dahil kusa naman yan na magaganyan. 2 cups na tubig lang naman ang ating ilagay doon sa ating gulaman, kaya naman agad-agad ay titigas yan. Lamigin nga lang natin siya ng konti at maya-maya pa nga mga bishi, eto na ang magiging itsura niya. Para nga tayong gumawa ng kandila. Masdan nyo nga mabuti mga bishi, nagkaroon nga siya ng uka. Syempre kagagawa na naman yan ng aking anak. Kapag kasi nakikita niya na nagba-vlog ako, curious talaga siya. Minsan talaga inasabotahe niya. Pero yung mga ganyan naman ay nagagawan ko ng paraan, kaya ayos lang yan. Para naman matanggal itong ating bottled water, atin nga itong gugupitin. Pagkatapos, kusa na nga yung matatanggal. Habang ginagawa ko nga ito mga bishi, sobrang naa-amaze ako kasi nakakatuwa talagang gumawa ng ganito. Para ka nga lang gumawa ng normal na gelatin, pero ang kakaiba ay mayroon ngang orange sa gitna. O ayan, natanggal ko na nga siya sa hulmahan. Ngayon naman, huhugutin natin yung ating stick. Dahil ang pinakahuli nga natin gagawin ay ang gagayat-gayatin natin itong ating gulaman. Dapat pala mga bishi, ang inyong gagamitin na kutsilyo ay sobrang talas. Like super talas talaga. Kapag ginayat mo yung gulaman tapos naandun ka na sa parte ng orange, kapag hindi matalas yung iyong kutsilyo, ang mangyayari hihiwala yung orange sa gulaman. Kaya dapat talaga super talas yung kutsilyo na gagamitin natin dito. Mapapansin nga din ninyo na medyo makapal yung pagkakagayat ko. Kapag sobrang nipis naman, maghihiwalay-hiwalay baga, magtatanggal yung orange doon sa gulaman. Hinihiwa ko nga ito, amaze na amaze ako mga bishi. Grabe, sobrang gandang pagmasdan. Tunay naman talagang nakakataka. O eto, natapos na nga ako. Tignan nyo naman mga bishi ang itsura. Amazing talaga. Orange jelly nga ang aking nagawa. O diba, ang bongga. Sigurado nga ako na magugustuhan nga ito ng mga chikiting kasi nga kakaiba sa kanilang paningin. Ang gumawa ng sunny side up pero orange ang nasa gitna. Sobrang excited na nga ako kung ano nga ba ang lasa nito. Kumuha nga ako ng isa para ipakita sa inyo. Abay, tignan nyo naman, fresh na
fresh na orange talaga ang kanyang palaman. Hindi ko na nga mapigilan yung aking sarili. Gustong-gusto ko na talaga siyang tikman, pero bago nga yan, akin munang ipapakita sa inyo ng todo para din naman matakam kayo. O eto, wag na nga natin patagalin ito. Kukuha na nga ako ng isa para nga ito'y aking matikman na. Ay, grabe mga bishi. Ang sarap-sarap nito. Level up talaga ang pagkain ng orange kapag ganito ang ginawa mo. Bago mo nga matikman yung pinakang orange niya, para kang kumakain ng nata dahil sobrang ligat nung gulaman niya. Kapag nginuya-nguya mo na nga siya, magkasama na yung orange at yung gulaman, kaya blend na blend, ang sarap-sarap talaga. Mas masarap nga siyang kainin kapag galing ito sa ref, tapos yung medyo malamig. Pero all in all mga bishi, ang sarap-sarap nga niyang kainin. Amazing! Nung patapos na nga akong kumain nitong isang piraso, medyo nagtatanggal na nga yung orange sa gulaman. Dahil nga wala na siyang pinakang katawan. Eto nga tinawag ko na yung aking mga anak para kumain. Kitang-kita mo talaga ang saya sa kanilang mga mukha. Eto nga si Sia, enjoy na enjoy kahit sobrang liit pa niya. Kaya naman mga bishi, kung naghahanap ka nga ng kakaibang merienda para sa iyong chikiting o kahit sa matanda, eto na nga ang para sa'yo. Masustansya na, kakaiba pa. Tatanungin nyo nga ako kung ano ang lasa ng gulaman, para nga siyang buko. Tatanungin nyo nga ako kung ano ba ang lasa kapag gulaman lang yung aking kinakain. Ang lasa nga niya mga bishi ay parang buko. Laman ng buko, yun, parang ganun ang lasa kapag gulaman lang yung iyong kakainin. Kaya naman mga bishi, wag ka na nga magpatumpik-tumpik pa. Kumuha ka na nga ng orange at gulaman sa inyo para gawin mo na nga din ito. Dahil hindi mo nga malalaman kung hindi mo nga ito susubukan. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!